Good morning, Yusek. Yusek, as we speak, nakakadaan na po ba yung mga Philippine-bound vessel dyan po sa Strait of Hormuz? And kasama na rin po ba dyan, not just yung petroleum products, pero maging yung mga export products from the Philippines na patungo ng Middle East? Opo, kasi po, ang sinabi po sa atin dito, of course, pag sinabi po natin na pwedeng dumaan, lahat po ng Philippine products or PH-bound goods, ay ito po ay mapapakinabangan po natin. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila na makaraan po ang Philippine flag bulk carriers with Filipino seafarers to pass the Strait of Hormuz nung Friday po. At sa ngayon po ay aalamin po ni Secretary Tez Lazaro kung ano na po ang nangyari at ano yung response ng Tehran and Marina authorities. But how soon natin mararamdaman yung epekto po nito pagdating naman sa presyo ng petrolyo? Because of course, a lot of us are concerned about the rising or increasing prices of petroleum. So gaano po natin to katagal bago maramdaman? Nakausap din po natin si Secretary Sharon patungkol po dyan. Ang sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. So for now, ang na-secure lamang po natin ay yung enough supply. So because of the opening of Strait of Hormuz for the Philippines, gaano katagal po yung pwedeng madagdag sa ating inventaryo? Ayan po ang alamin po natin. Dahil mamaya po ay magkakaroon ng meeting. Alauna po with Secretary Sharon Garin. Thank you, Yusek. So, tatanong muna kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Follow-up lang din po doon sa Philippines and Iran safe passage deal. While the government and some lawmakers are calling it a diplomatic win, but you know there are critics also who would argue that yung dinadownplay po yung impact nitong nangyaring diplomatic effort ng government. Ang sabi po ng iba, wala naman daw po talagang barko ang Pilipinas sa Strait of Hormuz and ang kumukuha tayo ng oil sa Singapore and Korea. So for those po, anong response ng Malacanang sa ganun? Anong pagkakasabi ng walang barko? Wala tayong oil tanker? Ganun po ba ang ibig nilang sabihin? Ganun po yung pinalalabas, ma'am, ng ibang kritiko. Sinong iba? Okay, for example po si dating Labor Undersecretary Jing Paras, ang isa pong sinasabi niya ay hindi daw po parang hindi sila naniniwala doon sa effect nung deal ng Philippines and Iran. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa nating Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. Ang sinasabi po dito, pag Philippine flag vessel, ang ibig sabihin ay registered with the Marina at authorized na mag-travel. At ito'y kinakailangan na pag-aari, kontrolado, o at least na chartered by Filipino citizens or corporations with at least 60% of capital owned by Filipinos. Of course, subject to Philippine laws on safety and labor. Hindi po yun technical or literally barko ng Pilipinas. Okay. Ma'am, sorry, last. Balikan ko lang po yung tungkol sa Iran and the Philippines agreement to allow safe passage sa Strait of Hormuz. Ma'am, how exactly will that improve the supply situation of petroleum in the country? Kasi po parang, like Tristan said, it's a diplomatic win. Yes, I think we can all agree on that. But the bottom line is, ang concern po ng tao, una, presyo. Kung hindi pa po ma-improve ang presyo, how exactly will that improve supply? Unang-una po, nagiging problema ang hindi pag-allow na makaraan sa Strait of Hormuz. At yan po, kapag hindi po nadaanan, alam po natin na mahirapan tayo makakuha ng supply. So kung tayo po ay nabigyan na ng pagkakataon na makadaan ng walang restriction at walang pagpigil, alam natin ang epekto nito. Mas madali, mas mabilis na makakakuha ng supply ng petrolyo. Ma'am, how exactly does that work? May ano ho ba? Parang may
toll plaza? May toll gate ba? O may Pilipino ba dyan? Pilipinas ba papunta yan? Paraanin. How does that work? So definitely, bago lumabas yan, kasi meron nga tayong Terran and Marina authorities, makikipag-ugnayan po yan para malaman nila kung ano yung Philippine flag vessel na dadaan. Do we have numbers kung sa ngayon po 50 days ang supply ng fuel natin meron ho ba tayong datos kung ilang araw ang pwedeng idagdag ng agreement na ito sa supply situation ng bansa? Ulitin natin, mamaya pong alauna, makakasama po natin si Secretary Sharon Garin para sa mas detalyeng report patungkol po dyan. Salamat.